Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Nabalitaan nyo na ba to mga kababayan? Parang ngayon ko lang to nabalitaan. Nagpalit na po ng pangalan ng Banateros. Ito na po sila ngayon, no? Manatehos. Ayan mga kababayan. Ha? Magkakamukha na po sila. Ayan, lahat po sila ay kamukha na ni ito, ano pangalan na ito? Ano daw, Sir daw to, Sir Jack Angona, ano ba ang apelyido na to? Angoda ba to? Angongo. So yun mga kababayan, hindi na po sila Banateros, ang tawag na po sa kanila ay Manatehos. Inyay, imanan, yunia, imonana, imanatbay, Coach Oli, Ane, at ni Sarah, Jack, ano to? Hindi ko talaga kilala to. Si Jack, Angongo. Ayan, mga kababayan, ha? Update ko lang kayo, ha? Wala na pong Banateros. Meron na po, Manatehos, mga kababayan, ha? Manatehos. O ano masasabi niyo sa mga Manatehos? Nabasahin natin, ha? Ito, sabi dito, ano raw? Sama Momo. Samahan mo. Ito, ano yung yan? Aawin banat, buro, wasak ang nganya-nganya ng mga minimino, ma-open na niya, nakakatakot. Hirap naman. Ang hirap naman ng ganong ang hirap naman magsalita. Buti nagkakaintindihan sila, no? Buti naiintindihan nito nila, nila yung Imana, Mante Unia, Mosnanya, Manatmay, Oni, Mani Anyay. Oh, yan. Buti naiintindihan nila to si Erna, Nyaka, Angongo. Buti naiintindihan nila to. Grabe talaga. Grabe yung nag-post nito, Grabe talaga kayo, Sama-sama nyo sa mga Manatehos, Wag naman kayong ganyan, Manatehos. Mga tao rin yan. Kahit may mga sayad yan, mga tao pa rin yan. Oh, ito. Pag manyanyong inayan dyan, yung mga inanor, naningongo ang isminger. Ayan. Pero isipin nyo, mga kababayan, isipin ninyo. Kapag nanalo si Sara Duterte, syempre, magbabayad ng utang na loob. Pero nga utang na loob na babayaran itong si Sara Duterte dito sa mga Manatehos. At pero ang pinakamaganda tang ilagay sa sa spokesperson kahit hindi manalo kunin na ng OBP to. 'Di ba? Kunin na ng OBP at gawing spokesperson. Eto si Jack Angongo. 'Di ba? Siguro ang ganda siguro, no? Siguro laging panonoorin to. Spokesperson ng Office of the Vice President. Tapos yung mga staff niya, itong mga Manatehos. Yung mga may sayad. Grabe talaga kayo. Grabe kayo dito sa mga Manatehos, Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ito po nga nangyari. Kahapon po ay nagrally po ang iba't ibang grupo at meron pong rally ang mga didilis. At ito yung nangyari Ito yung nangyari dun sa ilang mga didilis. Ano nangyari sa inyo? Nangyari. Ayan, ano nangyari? Nakatambay na sila dyan sa EDSA. Bakit daw? Ba't nakatambay dyan? Ayan, maging awareness na para sa inyo sa mga susunod na DDS o sa mga DDS na sumasama sa kilos protesta. Nagkakaproblema sila ngayon dahil wala silang pamasahe pa uwi sa kanilang bayan. Tingnan nyo, mga tangahan ninyo. Tatangan nyo kasi. Inuutulan kayo ng mga organizer. Alam nyo yung mga organizer, yan yung mga kumikita sasabihin, merong financer, no? Mag-organize tayo ng rally, mga DDS. Alam ko, organizer dito sa DDS rally, si Eric Celis, Yung kalbo na maingay na, na dati raw NPA. Ayun ang organizer, Tapos, ito,
O, ano nangyari? O, sigaw-sigaw kayo dyan, ang init-init. Tapos ngayon, ano, wala kayong pamasahe. Hindi kayo binigyan. Wala talaga. Hoy, si Eric Celis, tawagan ninyo, hingin nyo ng pamasahe. Tignan nyo ginawa sa inyo. O, iniiwan kayo dyan sa kalsada. Oh, tapos na rally, ayaw nyo pa magsiuwi. Bakit? Wala nang pamasahe. Kaya yung mga organizer, ay lang ang kumikita eh. O, sabihin natin na meron silang budget. O, bigyan mo ng tagda 2,000 yung mga atin dyan ha. Tapos ibinibigay lang 500. O di may 1,500 na agad yung organizer. Di ba ang kapal na mukha? Kaya tuwan-tuwa yan si Ellis eh. Di ba? Naka-megaphone pa ganyan sa sigaw ng sigaw eh. O, tuwan-tuwa siya. Eh kasi nga, pag nag-organize sila, meron silang kita. O, pagkatapos, eto. Yung mga rallyista, pababayaan na lang. Tingnan nyo, oh. Di kawawa kayo dito. Nagmukha kayong tanga, ginawa kayong gago dyan. O, sayang yung ano, yung pagod ninyo. Ano napalanin yung mga didilis? Nga. Naniniwala kayo dito kasi sa ano eh, sa Manyaneros eh. Wow, ngayon maniniwala na Manyaneros. Nilololo ka lang inento maito eh. Eno maino, umiina-ino na eneminay. Kaya, ngayon maniniwala na inaamin eno. Aba, ayun, niyaya naman eno. Ayaw mumunda. Ha? Nila lang umiina kayo. Kaya nyo, wala kayong mamanya eh. Diba? Ang tatangan nyo kasi. Ang bobobo ninyo. Nagpapauto kayo dyan sa mga organizer ninyo. Dyan sa mga vloggers nila. Punta kayo. Suportahan natin si Duterte. Suportahan natin si Tatay Digong. Sumigaw tayo ng ano, Marcos resign. Marcos resign. Tapos ngayon, ano nangyari? Nandyan kayo. Etong mga mananehon, meron itong mga naninianak yan. Oh, nila ano, namamanyain, marami nilang budget. Oh. Tapos kayo, wala kayong pamasahe, wala kayong budget. Oh. Oh, di kawawa kayo. Mga DDS, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong magpapabudol doon sa mga organizer. Lalo na kay doon sa ano, diyan siya laging sumisigaw sa megaphone sa EDSA, yung kalbo. Nako. Baka yung parte ninyo binubulsa pa ng mga tulongges na yan. Tapos tingnan nyo, kayo mga rallyista, tingnan nyo yung pinaggagawa ninyo. Diyan sa Maynila, galit na naman si Yorme Isko Moreno eh. Binababoy nyo Maynila. Oh. Meron na naman nakasulat dito, oust Marcos Duterte. O yan, mga anos pinagsusulatan yung mga ano eh. Yung mga lugar dyan sa Maynila. O, nagagalit si Yorme Isko Moreno. O, ito yung post ni Yorme. O. Sabi niya, paulit-ulit na paalala. Malaya ang magpahayag. Pero wag babuyin ang ating lungsod. O, hindi taga Maynila may gawa nito. Hindi taga Maynila, mga taga-ibang lugar. Mga hinakot niya sa mga probinsya. At dinala dito para mag-rally. At babuyin ito Maynila. Sanay sila sa ganun eh. Baboy yung buhay nila eh. Kaya sa konting halaga, sumasama sila, pumapatol sila. Tapos pagdating dito, mambuburaot, dudumihan yung Maynila. Mga wala silang pakialam. Hindi naman talaga sila nananawagan ng ng hustisya, nananawagan ng anti-corruption. Yung iba dyan, ang ginagawa lang talaga ng gugulo lang, ng bababoy. Ganun yung mga ugali ng ilang mga rallyista. O sabi ni Yorme, sa kabila nito, may mga bandal pa rin sa mga pader sa kahabaan ng Padre Burgos Street. Ang daming bandal pinagsusulatan ninyo. Hindi ba pwedeng manawagan na lang kayo ng yung gusto nyong sabihin, pero wag naman kayo magbaboy ng mga lugar na hindi naman kayo taga rito. At isa pa, ito, sino ba gumagastos niyan? Tayo rin. Perang dapat para sa serbisyo publiko, mapupunta na naman sa paglilinis ng kalat nila. Di ba? Pag nilinis yan, sino maglilinis? Isang tao. Una-una, pipinturahan. Pag pininturahan, gagastos ka ng pintura. Tapos yung labor pa. Yung
papasweldo ka pa ng tao para lang pinturahan. Oh. Tapos yung kalat ninyo, hindi nyo pa nililinis. Kakapal na mukha nito mga walang hiyang mga realista na mga walang disiplina. Oh. Yung perang dapat para sa serbisyo publiko, mapupunta na naman sa paglilinis ng kalat nila. Nakakapagtaka. Nagpo-protesta para sa tamang paggamit ng pondo. Pero sila rin ang dahilan sa pag-aaksaya nito. Oh. Di ba? Tama naman si Orme. Nananawagan kayo na gastusin ng maayos yung pondo ng bayan, tapos ang gagawin nyo, magdudumi kayo rito. Oh, di nag-aaksaya rin kayo ng pera ng taong bayan. Tulongges tong mga realistang wala, yung mga ganyang pag-uugali, mga kababayan. Ayun po yung mga gawain ng mga ng mga walang pakialam. Wala pong pagmamahal sa bayan. At hindi mga taga Maynila ito. Mga dayo ito na pinagkukuha dyan kung saan-saan para lang sumama dyan sa mga rally na yan. Agad namang inayos ito ng ating kawani sa Department of Engineering and Public Works, ang mga bandal na pader. Ayan mga kababayan, tingnan niyo pinaggagawa ninyo. O, sabi dito sila dapat paglinisin ninyo. Wala na. Paano ba paglilinisin nyo? Pagkatapos ng rally, babalik na sa lugar nila kung saan-saan sila pinulot. Kung saan-saan na niyaya. Wala na. Dapat ang maglinis nito yung mga organizer. Palinisin nyo yung si Celis. Yung lagi naka-megaphone na kalbo dyan sa EDSA na lagi namang nilalangaw ang rally. Ayun dapat ang paglinisin dyan. Wala iniiwan nilang ganyan. No? Kakapal na mukha. Oh, isa din ito. Isa din ito si Boy Lighter. Ang tapang-tapang. Ito si Boy Lighter mga kababayan. Kung matatandaan ninyo nung September 21. Ito po yung nagsabi, handa na ba ang mga lighter ninyo? O yung pala, susunugin nila yung yung container van, yung truck. O. Di ba napaka irresponsable? Ito ang tapang-tapang nito. Dapat ito masampulan ni Remulla eh. Hinahamon si John B. Remulla eh. Sir John B. Remulla. Ito, tandaan mo yung pagmumukha nito. O, tingnan mo. Ay yabang-yabang kung ano-ano sinasabi. Ito nga Saan na yun? Ayan takot ka raw ito post nung Kuya Park. Kuya Park daw tawag sa kanya eh. John B. Remulla, nakatag ka pa sabi sa'yo, takot yan. Ha. Taas ng bakod mo tapang na tao ni Remulla. Ayan Ayan ito yung tinatawag nilang Kuya Mark. Kuya ng mga tulongges. Ayan Kasi ito nandito si John B. Remulla. Sabi takot ka raw John B. Remulla, takot ka raw. Sabi ni Boy Lighter. Sige nga, sampulan mo nga. Ayabang nito. Ayabang netong itong tulongges na ito. Kala mo kung sino magsalita. Tingnan ninyo. Pag ito nakakulong, iyak to sigurado. Ito, pakinggan natin itong kupal na to. Ayan. Pakinggan natin sinasabi niya. Ang dagdag sa pera ng bayan. Ngayon, si Dali ko lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabuat at sino ang leader nila sa mga pagdala. Guys, galit na galit kasi hindi nila maulit yung ginawa nila dati sa Mindiola. Sila may pakanahan yan eh. Yung nagsunog-sunog ng gulong dyan sa Mindiola nung nakaraan. Hindi na nila maulit eh. Gwardyado sila eh. Di barbed wire ang kaharap nila. Hindi na mga pulis, barbed wire ang kaharap nila. Kaya galit na galit itong tulongges na to eh. At inuunan mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagdala ko sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, bumaba sa pwesto? Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapalang pagmumukha mo Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambay ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos inside, kaya dapat ka nang bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mo ang taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa na ang ating bansa ngayon ay kurakot at ang lululo sa atin ay walas tamang pag-isip. Wow. Grabe manawagan kay Presidente Marcos na mag-resign But ano na ba ambag mo sa Pilipinas? Ano na ba na ambag mo? Ang magsindi ng lighter at sindihan yung gulong doon sa Mindiola? Ito yung bigla na lang sumulpot yung nag-ingay. Na
Ako, ano lang to nagpasikat lang to gusto lang sumikat na ito Oh, ngayon, pinag-resign si Marcos. Wow. Nakakahiya daw si Marcos, nakakahiya daw bansa natin. Mas nakakahiya yung ginagawa ninyo. Diba? Mas nakakahiya yung ginagawa ninyo. Dahil kung magsalita kayo, akala nyo kung sino kayo, wala naman kayo ambag sa bayan. Ano na ba na ambag na ito? Ano ba pinag-aralan na ito? Hindi nga natin alam background na ito Ano ba to? Saan ba nag-aaral ito? Graduate ba ito? May trabaho ba ito? Baka tambay lang ito Ano trabaho mo, sir? Kuya Mark, ano ba trabaho mo? Ano ba ang background mo? Bilib na bilib yung mga yung mga tao dito kasi ang galing magsalita. Sanay na sanay siguro talagang talagang lumaking aktivista. Lumaking aktivista. Bastos din mo nga nito Laging nagmumura to. Minumura na ito presidente. Dati may video ko, hindi ko lang makita Papakita ko sana sa inyo kung gaano kabastos bunganga nito Oo, naggagaling-galingan, nagtatapang-tapangan. So, sampulan mo nga, Sir John Vic Rimulya. Sinasabi, takot ka daw Oh, ito, John Vic Rimulya, natakot kay Kuya Mark daw. Sige nga, sample lang mga to para manahimik. Mayabang ito Ano ginagawang protest rally dito sa Recto? Masusundan pa ba ito? Yes, masundan to hanggat hindi bumababa at napapakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya ng nangyari sa September 21 protest rally. Nagkaroon ng Sino to? Teka, sino to? Ay, si Kobe Bryant. si Kobe Bryant. Kobe Bryant ata ito. So, hindi natin yun gagayahin pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng... Daming vlogger Oh? Talagang yung vlogger talagang tawag dito, paldo. Paldo yung mga vlogger sigurado, may baka may parte dito itong Kuya Mark nila. Paldo, daming cellphone. Minsan, dalawa-dalawa pa yung iba Talaga yung mga vloggers ng DDS Tsaka tingnan niyo yung mga vloggers ng DDS. Ba't magkakamukha kayo? Yung mga vloggers ng DDS magkakamukha Ayan magkakamukha Ayan di ba? Yung mga vloggers ng DDS, ang dami yan Magkakamukha yung mga vloggers Ayan Ano sinasabi mo? Ito mayabang talaga ito. Pakinggan natin. Baka natin nabigyan ng justisya at karapatan at naikulong. Mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo, political organization, ang gumawa ko... Di pakulong mo. Excited. Excited ka pala na makulong yung mga politiko. Di magsampa ka ng kaso. Ito yung mga kababayan, yung puro dakdak lang di ba? Gusto nyo na pagpanagutin, di magsampa kayo ng kaso. Sampahan nyo ng kaso para mapabilis makulong. Ginagawa naman ng gobyerno lahat ng kinakailangan Ang gobyerno kasi, dito sa mga tangang nagmamadali, ang gobyerno, sinisigurado nila na kapag sila nagkaso, walang kawala. Kasi magsasampa ka ng kaso. Tapos, ma-dismiss lang dahil sa technicality. Edi sayang lang yung pagod mo. Siguraduhin mo na merong kahihinatnan yung kaso. Nagmamadali kayo masyado, tapos pag nabasura, nagreklamo na naman kayo, anak ng tokwa. Wala nang gagawing tama ang gobyerno Sinisigurado lang ng gobyerno na may kahihinatnan. Hindi yung ura-ura kasi kayo, katulad niyan, nakadalawang rally na kayo. Ano nangyari? Sabi niyo, December 1, iba na presidente. Anak ng tokwa. O December 1, ano nangyari? Yung inauguration na barong nung inyong gustong ilagay na presidente, ano nangyari? Wala, hindi naman nasuot. Napornada na naman. Nga na naman kayo. Eto mga ito kasi mga kababayan, hindi na po bayan ang pinaglalaban nito, kundi mga sarili na po nilang interes. Hindi na po bayan pinaglalaban nito. Mas makikinig pa ako dun sa panawagan ng mga kaibigan natin, mga campings. Bagamat may mga sinasabi sila na hindi tayo sang-ayon, pero mas gusto ko yun Hindi katulad na itong mga to. Itong mga to kasi mga
mga tagahanga nitong manyaneos eh. Manay nila eh. Maaamuka na niya eh. Ha? Di ba? So, ayan mga kababayan. Ha? Huwag kayong basta-basta maniniwala dito sa mga to. Mga bigla na lang nagsulputan at akala mo sobrang galing, mas magaling pa sa presidente. Iba nga tumakbo kang kagawad, hindi ka manalo eh. Pumasta ka, alam mo, pagkagaling-galing mo. At hamunin mo pa si John Vic Remulla. DILG Secretary John Vic Remulla, hinahamon ka netong Kuya Park na to, takot ka raw. Ayan takot ka raw takot yan. Dahil taas daw ng bakod mo. Hindi kasi naintindihan netong tanga na to na kinakailangan kasing proteksyonan. Kaya talagang dapat nga talaga isarado yan, takpan na maigi yan eh. Para wala kayong dahilan para manggulo. Tingnan mo, di sila nakaporma. Kung mababa yan, di tuwan-tuwa sila, hagis sila ng hagis ng kung ano-ano, manununog, manggugulo, mambabato. Ngayon, di nila kaya gawin yon. Saka nakabantay si John Vic di nakabantay yung mga bombero, di nanahimik sila. Para din sa proteksyon niya ng mga rallyista. Ito kasi, sarili niya lang iniisip niya. Pagbatuhan, wala naman, nagtatago na. Nasa ba? Nandun ba siya sa harap? Wala naman eh. Nananawagan ka na manggugulo kayo dyan. Pero nasa ka ba? Nasa likod. Pagka nagkahabulan na, takbo na. Hindi mo na makikita. Magaling lang to yan, mga garap-harap sa media. Pero pagka nagkagulo na, wala na. Sa mo makikita, magtatago na yan. Di ba? Na nagkakabatuhan ba? Nandun siya? Wala. Meron pa siyang pasabi-sabi na, ready na ba ang mga lighter ninyo? Di ba? Sabi niyang ganun. Pero nung nung nakaraan sa Mindiola, nasan siya? Wala. Nagtago na. Parang etong mga manyaehos. Ang aling-aling niya, namon, mangyang-aul na. Mua na. Hindi mo niya mainya, anya-anya-aul na. Diba? Kanya-kanyang tago na sila. Magagaling lang to. Yan, pag umaharap sa ganyan mga salitaan sa media. Pero pag talagang nagkagulo na, mauunang magtatakbuhan yung mga yan. Puro yabang lang yan eh. Puro yabang lang. Kaya kung kay John Vic Remulla, sir, tandaan mo itong mukha na to, ha? Hindi niyo ba kilala si John Vic? Mga astig yan sa Cavite. Gaganyanin mo? Ewan ko lang. Antayin mo, pag ikaw dinampot. Hindi ko lang kung sa kapupulutin ka sa kangkungan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan yung update natin sa nangyari. Yan po sa nakaraang rally kahapon. Nako, yung iba pong mga rallyista, ayan po, hindi na nakauwi dahil walang pamasahe. Pinabayaan na po ng mga organizer. Etong mga manahehon naman, hindi naman umuulong. Hindi man na namiyay na meron, mamanahin ng mga niniit nila. Diba? Dapat tumulong kayo. Pero yung pabayaan nyo, yung mga rallyista, hindi na nakauwi. Tapos, bababuhin nyo pa Maynila. Wala talaga kayo. Mga didilis talaga kayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.